What's up, KEG? Real talk, kung 500 lang ang kaya mong ilaan bawat linggo, sasabihin ng iba, wala kang mararating dyan. Pero paano kung mali sila? Paano kung ang maliit na halaga ang dahilan kung bakit may mas tsansa ka pang yumaman kaysa sa mga tao naghihintay na malaking pera? Pag-usapan natin. Let's go! Sa totoo lang, ilang beses mo nang nasabi sa sarili mo, wala pa akong sapat na pera para magsimula. Kaya ang ending, hintay muna. Hintay ng bonus. Hintay ng 13 month. Salary increase. Hintay ng tamang pagkakataon. Pero, habang naghihintay ka, lumilipas ang mga buwan at walang nagbabago. Tanong ko sa'yo, paano kung hindi malaking pera ang kulang? Paano kung consistency pala? Napansin mo ba? Kapag may extra ka na 5,000 pesos, madaling gastusin. Bagong sapatos, bagong cellphone, travel, online shopping. Pero kapag sinabing mag-ipon ka ng 500 kada linggo, parang ang hirap. Bakit? Kasi gusto natin instant result. Akala natin kapag maliit ang halaga, maliit din ang magiging epekto. Pero isipin mo to, hindi naman lalaki ang katawan mo dahil sa isang araw na pag-gym. Lumalaki siya dahil paunti-unti. Ganun din sa pera. Hindi isang malaking desisyon ang nagpapayaman. Libo-libong maliit na tamang desisyon. Pero teka, may mas nakakagulat pa. May dahilan kung bakit may mga advantage minsan yung taong maliit lang ang iniipon. Halimbawa, may dalawang tao. Si Mark, nag-iipon lang kapag may bonus, 2 beses sa isang taon. Si John, 500 lang, every week. Mukhang lamang si Mark, dahil malaki ang nilalagay niya. Pero ang tanong, sino mas consistent? Sino mas disiplinado? Sino ang mas sanay mag-invest kahit bumababa ang market? Kadalasan, si John. At yan ang habit na tumatagal. Hindi dahil mas mayaman siya, kundi dahil naging parte na ng buhay niya yung pag-iipon. Bakit hindi kailangang hulaan ang market? Isa sa pinakamalaking stress ng beginners. Kailan ba ako bibili? Kapag mataas, takot. Kapag mababa, mas takot. Hanggang sa wala nang nabili, dito pumapasok ang simpleng strategy. Hindi mo hinula ng presyo, regular kang bumibili. Halimbawa, every week, kahit 500 lang, kapag mura. Mas marami kang nabibili. Kapag mahal, mas kaunti. Sa paglipas ng panahon, nag-average ang presyo. Hindi perfect, pero simple. At mas madaling sundan. Ito ang hindi madalas sabihin. Hindi lahat yayaman agad. At hindi garantisado nakikita ka. At lalo na kung investment ang usapan. May pagkakataong mababa ang value. May pagkakataong matagal kang mag-aantay. Kaya kung emergency fund pa lang wala ka, mas magandang unahin mo muna yon. At kung may utang ka na mataas ang interest, ayusin mo muna yon. Hindi dahil kontra ako sa investing, kundi dahil gusto kong matibay ang pundasyon mo. Ngayon, kapag meron ka ng budget na kaya mong mawala kung sakali, doon mo pwedeng pag-aralan ng iba't ibang investment. Kasama ang crypto, hindi dahil mabilis yumaman, hindi dahil hype, kundi dahil pwede mo na rin itong lapitan gamit ang parehong mindset. Consistency, hindi all-in, hindi FOMO, hindi sugal. Kung may 500 kang kaya bawat linggo, pwede mong pag-aralan ng DCA o dollar cost averaging. Simpleng strategy lang. Regular ka naglalagay sa pare-parehong halaga sa investment na pinag-aaralan mo. Hindi ito magic, hindi rin ito guarantee. Pero para sa mga beginners, mas madali itong sundan kaysa sa panghuhula sa tamang timing. Maraming pag-aaral sa behavioral finance ang nagpapakita na ang consistency at magandang financial habits ay mas tumatagal kaysa sa paghahabol ng perfect timing. Kaya maraming long-term investor ang mas pinapahalaga ng regular na pag-invest kaysa sa paulit-ulit na paghula kung kailan ang pinakamababang presyo. Ang totoong kalaban mo, hindi ang market, ikaw, yung emosyon mo, yung takot, at yung pagiging inconsistent. Kung 500 pesos lang ang kaya mo bawat linggo, huwag mong maliitin. Hindi yun tungkol sa halaga, tungkol iyon sa habit, sa disiplina, at sa mindset na inuuna ang future kaysa sa instant gratification. Baka hindi ka yumaman sa isang taon, pero mas malapit ka kaysa sa taong puro plano. Pero hindi nagsisimula. Tanong ko sa'yo, kung bibigyan ka ng choice, maghihintay ka ba ng malaking pera o sisimula mo na ng maliit? Comment mo dyan sa baba. At kung gusto mo matuto na mas maraming practical na usapan tungkol sa crypto, investing, NFTs at financial habits na madaling maintindihan ng beginners, subscribe na kayo dito sa channel ko. Game on!